Sinabi nila sa kanya na bahagi lang daw yon ng pagtanda. Mahinang enerhiya pakiramdam na nawawala ng sigla at tila hindi mo na maramdaman ang iyong sarili. Normal lang yan pagkatapos ng 60 yung, sabi ng doktor na may pilit ng ngiti. Ngunit pagkalipas ng 3 buwan, ang pasyente ko, tawagin na lang natin siyang Aling Barbara, ay isinugod sa emergency room ng isang ospital sa Maynila. Hindi ito atake sa puso, ngunit kasintakot din nito mapanganib na pagbara ng daloy ng dugo sa isang lugar na hindi kailanman ibinabala sa kanya. Hindi lang ito tungkol sa puso o sa kanyang mga binti. Ito ay tungkol sa kanyang pribadong buhay. Ang kanyang pagnanasa, ang kanyang kumpiyansa, ang mismong koneksyon niya sa kanyang asawa. Lahat ng ito ay tahimik na nawawala habang ang lahat ay patuloy na sinisisi ang kalendaryo. Mga ginangnais ko kayong kausapin bilang kapwa ninyo babae. Ako po si Dr. Mila De La Paz at bilang isang manggagamot na dalubhasa sa pangangalaga sa mga nakatatanda, mahigit 3 dekada ko nang tinutulungan ang mga kababaihang tulad ninyo na muling buuin ang kanilang kalusugan enerhiya at mga relasyon sa natural na paraan at walang halong hiya. Narito ako upang sabihin sa inyo ang isang bagay na madalas nakakaligtaan ng maraming doktor. Ang pagtanda ay hindi ang problema. Ang mahinang sirkulasyon ng dugo ang tunay na kalaban. At ang pinakamagandang balita sa lahat, mayroon po kayong magagawa tungkol dito. Ngayon dito, nagiging medyo nakakagulat ang mga bagay. Karamihan sa atin ay iniisip na ang itlog ay isang simpleng almusal lamang o marahil isang bagay na dapat iwasan dahil sa mga lumang takot tungkol sa kolesterol. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na kapag ginamit ninyo ang itlog sa isang napaka-espesipikong paraan, maaari nitong tulungan na buksan ang inyong mga daluyan ng dugo, pagbutihin ang daloy ng dugo kung saan ito pinakamahalaga at ibalik ang sigla na akala ninyo'y tuluyan nang nawala. Oo, tila napakasimple pakinggan, ngunit ang ipapakita ko sa inyo ay batay sa matibay na siyensya ng nutrisyon na hindi pa rin pinapansin ng karamihan sa mga doktor. Ito ay isang paraan na kasalukuyan ng nakakatulong sa mga kababaihan sa kanilang edad, 60-70, at maging otna na maging mas malakas, mas buhay na buhay, at mas konektado sa kanilang mga partner at sa kanilang sarili. Samahan ninyo ako. Gagabayan ko kayo sa eksaktong paraan ipapaliwanag kung bakit ito epektibo at ipapakita kung paano ito gamitin ng ligtas. Ngunit higit sa lahat isisiwalat ko ang isang karaniwang pagkakamali na maaaring tuluyang humadlang sa mga benepisyong ito at kung bakit napakalaki ng pagkakaiba kapag tama ang paggawa nito. Ang ibabahagi ko ay maaaring magbago sa paraan ng pagtingin ninyo sa inyong almusal at sa inyong hinaharap. Isang karaniwang problema ng mga kababaihan, lagpas sa tanda, ang mahinang sirkulasyon ng dugo. Noong nagsisimula pa lang ako sa aking propesyon, may napansin akong isang paulit-ulit na pattern. Halos bawat babaeng umuupo sa aking harapan, 65 man siya o 95, ay may iisang tahimik na hinaing. Hihinto siya titingin sa kanyang mga kamay at sasabihin ang tulad nito, "Tramila, hindi ko na pumaramdaman ang sarili ko." Sa simula palagi nilang sinisisi ang kanilang edad. Sasabihin nila ito na may kasamang kibit-balikat na para bang ito na ang kabayaran sa mahabang buhay. Ngunit habang mas malalim kong sinisiyasat, kumukuha ng mga blood test, sinusuri ang lagay ng puso at nagtatanong ng mga tunay na mahalagang katanungan, nakita ko ang totoong salarin. Hindi ito tungkol sa bilang ng kandila sa kanilang birthday cake. Ito ay tungkol sa sirkulasyon. Alam ninyo, habang tayo ay tumatanda, ang ating mga daluyan ng dugo ay natural na nagsisimulang manigas. Ang manipis na bahagi ng ating mga ugat na tinatawag na endothelium ay nababawasan ang pagiging nababanat. Maaring magkaroon ng plaque o pagbabara at ang mga mahahalagang daanan na nagdadala ng oxygen at nutrisyon sa buong katawan natin
ay nagsisimulang kumipot. Nangyayari ito ng dahan-dahan, halos hindi napapansin, ngunit sa paglipas ng panahon, malaki ang nagiging epekto nito. Maaari ninyo itong maramdaman muna sa inyong mga daliri, sa kamay at paa, ang patuloy na panlalamig na hindi kayang solusyonan ng makapal na medyas. Pagkatapos, ay mapapansin ninyo ang pagbaba ng inyong enerhiya sa kalagitnaan ng araw. Ang dating magaang paglalakad kasama ang isang kaibigan ay tila bumibigat. At sa mga personal at pribadong sandali, kung kailan pinakamahalaga ang koneksyon, maaring hindi na tumugon ang inyong katawan ng may sigla at pagnanasa tulad ng dati. Ang mga ito ay hindi lamang maliliit na abala. Ito ay mga senyales. Sinusubukan ng inyong katawan na sabihin sa inyo ang isang mahalagang bagay na ang malakas na daloy na dating sumusuporta sa inyong isipan, enerhiya at oo sa inyong pagiging malapit sa inyong partner ay hindi na malayang dumadaloy. Ang pinakanakakadismaya ay hindi alam ng karamihan sa mga kababaihan na ito ay isang bagay na maaari nilang baguhin. Inaakala nila na ang kanilang mga pagpipilian lamang ay tanggapin ang mabagal na paghina o umasa sa mga diresetang gamot na madalas ay tinatakpan lamang ang sintomas sa halip na ayusin ang pinakaugat ng problema. Ngunit nais kong malaman ninyo bilang isang taong nakasama na ang libu-libong kababaihan sa ganitong paglalakbay, mayroon pang ibang paraan. Maaari ninyong suportahan ang inyong sirkulasyon sa natural na paraan. Maaari kayong maging mas malakas, mas malinaw ang isip at mas may tiwala sa sarili muli. At nakakagulat, isa sa mga pinakamahusay na kasangkapan upang matulungan kayo ay hindi matatagpuan sa isang bote ng gamot. Ito ay isang bagay na mas simple, isang bagay na karamihan sa atin ay meron sa ating mga kusina ngayon. Ang mga seryosong panganib ng mahinang sirkulasyon. Ang mahinang sirkulasyon ay hindi isang maliit na abala na kailangan ninyong pagtiisan. May mga kababaihan akong nakakausap na nagrereklamo tungkol sa malamig na paa, parang may ulap sa isipan, brain fog o pakiramdam na medyo nahihilo kapag biglang tumatayo. Ngunit sa likod ng mga sintomas na yon, madalas ay may mas seryosong nangyayari. Ang katotohanan, kapag ang inyong dugo ay hindi dumadaloy ng maayos, apektado nito ang halos bawat bahagi ng inyong katawan. Ang pinsala ay maaring mas malalim kaysa sa inaakala ng karamihan. Ang inyong puso ang isa sa mga unang nakakaramdam nito. Kapag makipot o matigas ang mga ugat, kailangang magtrabaho ng doble ang inyong puso para lang maibomba ang dugo sa buong katawan. Ito ay humahantong sa mataas na presyo ng dugo, mas mataas na panganib ng atake sa puso at pakiramdam ng palagiang pagkapagod. Naaalala ko ang isang pasyente, si Aling Rebecca, na naging aktibo at malusog sa buong buhay niya. Kumakain siya ng sa tingin niya ay maayos na pagkain, ngunit palagi siyang pagod. Lumabas na ang kanyang mga ugat, ay sobrang sikip na kaya't ang kanyang puso ay nag-overdrive araw-araw para lang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng kanyang katawan. Hindi nakapagtataka na siya ay laging pagod. Sunod naman ang inyong utak. Ang nabawasang daloy ng dugo sa utak ay nangangahulugan ng mas kaunting oxygen na humahantong sa hindi gaanong malinaw na pag-iisip, mas mabagal na memorya at ang malabong pakiramdam na iyon. Narinig ko na ang mga kababaihan na inilalarawan ito na parang nabubuhay sa likod ng salamin. Nandyan ka, ngunit hindi lubusang naroroon. Ito ay isang nakakatakot na pakiramdam, lalo na kapag naaalala mo kung gaano katalas ang iyong isip dati. At syempre, nariyan ang malalim na personal na epekto. Ang mga daluyan ng dugo na sumusuporta sa pakiramdam at pagkasabik ay kabilang sa pinakamaliliit at pinakadelikado sa katawan. Ibig sabihin, madalas sila ang unang naaapektuhan ng mahinang sirkulasyon. Kapag limitado ang daloy ng dugo, maaring humina ang pagnanasa at bumaba ang pisikal na tugon. Ngunit higit na masakit kaysa sa mga pisikal na pagbabago ay ang emosyonal na bigat na kaakibat nito.
Nakausap ko ang mga kahangahangang kababaihan na pakiramdam ay nawala na ang kanilang sigla na tahimik na nagluluksa sa isang bahagi ng kanilang sarili na pinaniniwalaan nilang nawala na magpakailanman. Ngunit ito ang sinasabi ko sa kanila at ito rin ang sinasabi ko sa inyo ngayon. Ang mahinang sirkulasyon ay hindi nangangahulugang sira na kayo. Ito ay nangangahulugan na ang inyong katawan ay humihingi ng tulong at ang tulong na yon ay hindi palaging kailangang magmula sa isang reseta. Minsan nagsisimula ito sa pagbabago ng isang maliit na bagay, isang bagay na nakikita ninyo araw-araw, ngunit hindi ninyo pinag-isipan. 3. Itlog isang simple at madalas na binabaliwalang solusyon. Kung may nagsabi sa akin 30 taon na, ang nakalipas na isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan para maibalik ang sirkulasyon at sigla sa mga nakatatandang kababaihan ay ang hamak na itlog, marahil ay natawa ako. Noon tulad ng karamihan sa mga doktor, naniwala ako sa pangkalahatang payo. Iwasan ang itlog. Masama iyan sa kolesterol. Magbabara iyan sa iyong mga ugat. Ngunit sa paglipas ng mga taon, nagsimula akong bigyang pansin ang tunay na resulta sa mga tao, hindi lamang ang mga numero sa resulta ng laboratorio. Nakita ko kung ano ang nangyari nang itigil ng mga kababaihan ang pagkatakot sa mga buong pagkain at sinimulang alagaan ang kanilang mga katawan sa mas matalinong paraan. Hindi ko malilimutan ang isa sa aking mga pasyente, si Aling Helen, isang 72 taong gulang na retiradong guro. Siya ay isang tahimik at magandang loob na babae. Lumapit siya sa akin hindi dahil may sakit siya, kundi dahil ayon sa kanya, pakiramdam niya ay hindi na siya masigla. Namimiss niya ang pakiramdam na puno ng enerhiya, alisto at konektado sa kanyang asawa sa paraang dati niyang nararamdaman. Nag-usap kami tungkol sa kanyang pang-araw-araw na gawain at tinanong ko siya kung ano ang kinakain niya para sa almusal. "Kape lang po," sabi niya, "at siguro isang pirasong tinapay." Sa loob ng maraming taon, sinabihan siyang iwasan ang mga itlog dahil sa kolesterol, kaya't ginawa niya ito. Ang hindi niya alam na hindi alam ng napakaraming kababaihan ay ang mga itlog ay puno ng mga partikular na sustansya na direktang sumusuporta sa sirkulasyon at kalusugan ng mga ugat. Naglalaman ito ng choline na tumutulong na mapanatili ang pagiging nababanat ng inyong mga daluyan ng dugo. Nagbibigay ito ng arginine, isang amino acid na ginagamit ng katawan upang makagawa ng nitric oxide, isang mahalagang molekula na tumutulong na i-relax at buksan ang inyong mga ugat. Mayaman din ito sa mga B vitamins na tumutulong sa inyong dugo na magdala ng oxygen ng mas mahusay. Kapag pinili ninyo ang tamang uri mula sa mga manok na malayang nakakagala o pasture-raised at organic, kung maaari, naglalaman pa ito ng malusog na taba na sumusuporta sa balanse ng hormon. Hinimok ko si Aling Helen na ibalik ang mga itlog sa kanyang almusal, ngunit ihanda ang mga ito sa tamang paraan. Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik siya sa aking opisina at nagliliwanag ang kanyang mukha. "Doramila," sabi niya, "hindi ko alam na ang pagkain pala ay maaring magpabalik ng ganitong pakiramdam sa akin." Hindi siya nag-iisa. Maraming kababaihan sa buong bansa ang nagsisimulang tuklasin muli ang nakalimutang pagkain na ito at napagtatanto na hindi ito ang kalaban. Maaring ito pa nga ang isa sa kanilang pinakamalaking kakampi. Ngunit dito ito nagiging komplikado. Habang ang mga itlog ay maaring maging napakalaking tulong, mayroong tamang paraan at napakamaling paraan ng paggamit nito. Kung hindi kayo mag-iingat, ang mismong pagkain na maaring makatulong sa pagpapagaling ng inyong mga ugat ay maaring lalo pang magpalala sa sitwasyon. Pabala ang maling paggamit ng itlog ay maaring makasama na kapagtataka kung paanong ang isang bagay na simple at natural ay maaaring maging isang mabisang kasangkapan sa pagpapagaling, o kung hindi maayos ang paghawak, ay isang tahimik na nag-aambag sa mismong problemang sinusubukan ninyong solusyonan.
Sa paglipas ng mga taon nakita ko na ito ng maraming beses. Isang babae ang susunod sa aking payo magdaragdag ng itlog sa kanyang dieta at tunay na nagnanais na bumuti ang pakiramdam. Ngunit hindi niya namamalayan inihahanda niya ito sa paraang nag-aalis ng mga benepisyo at sa katunayan ay lumalaban sa kanyang katawan. Naaalala ko ang isang mabait na ginang si Aling Teresa, isang sitioy sa o 4 taong gulang na dating nurse na puno ng buhay. Lumapit siya sa akin pagkatapos ng ilang buwan ng pagkain muli ng itlog dahil narinig niyang mabuti ito para sa kanya. Ngunit sa halip na bumuti ang pakiramdam, mas naging mabigat ang kanyang pakiramdam, mas tamad at medyo mas irritable pa. Kaya nag-usap kami kung paano niya eksaktong inihahanda ang mga ito. Piniprito sa vegetable oil tulad ng dati kong ginagawa, sabi niya. Doon mismo natagpuan namin ang problema. Kapag nagluto kayo ng itlog sa mga matinding prosesong mantika tulad ng canola, soybean o corn oil, nagpapasok kayo ng mataas na antas ng oxidized fats sa inyong daluyan ng dugo. Ang mga mantikang ito, lalo na kapag pinainit sa mataas na temperatura, ay lumilikha ng pamamaga inflammation sa mga ugat ang eksaktong kabaligtaran ng ating nais. Idagdag pa riyan ang karaniwang ugali ng pagsasabay ng itlog sa bacon sausage o iba pang prinosesong karne at pinupuno ninyo ang inyong sistema ng sodium nitrates at hindi malusog na saturated fats na maaaring magpasikip ng mga daluyan ng dugo at magpataas ng panganib ng sakit sa puso. At nariyan din ang isyu ng sobrang pagluluto. Ang pagbabatil ng itlog hanggang sa ito'y tuyo at parang guma o pagpiprito hanggang sa ang mga gilid ay maitim at malutong ay maaring tradisyonal, ngunit sinisira rin nito ang mga maselang sustansya tulad ng choline at ilang B vitamins. Ang mismong mga sangkap na sumusuporta sa inyong sirkulasyon ay nawawala sa init. Nakakadismayang kabalintunaan alam ko. Sinusubukan ninyong gumawa ng isang bagay na tama para sa inyong kalusugan, ngunit kung walang tamang gabay, maaari kayong hindi sinasadyang kumontra sa inyong sarili. Ang magandang balita ay ito ay napakadaling ayusin. Sa ilang simpleng pagsasaayos lamang, maaari ninyong gawing tunay na nakapagpapagaling na pagkain ang inyong almusal na itlog. Bib, ligtas at mabisang paraan ng paggamit ng itlog. Kapag naunawaan na ninyo ang hindi kapani-paniwalang potensyal ng itlog at ang mga panganib na dulot ng maling paghahanda nito, ang susunod na natural na tanong ay, kaya Dr. Mila, paano ko po ba dapat kainin ang mga ito? Ito ang bahaging gustong-gusto kong pag-usapan dahil kapag inihanda ninyo ang mga itlog ng may pag-iingat at layunin, nagiging higit pa ito sa pagkain. Nagiging panggatong ito para sa inyong puso, utak hormones at sa inyong pakiramdam ng koneksyon sa mga taong mahal ninyo. Ang madalas kong inirerekomenda sa aking mga pasyente ay simple ngunit epektibo, simula ng inyong araw sa 2 itlog mas mainam kung pasture-raised na dahan-dahang niluto. Ang pinakamahusay na paraan ay poached soft-boiled o scrambled sa mahinang apoy gamit ang kaunting olive oil o butter mula sa gatas ng baka na kumakain ng damo, grass-fed butter. Ang dahan-dahang pagluluto na ito ay nagpapanatili ng mga mahahalagang sustansya na kailangan ng inyong katawan, ang choline, ang mga B vitamins, at ang mga amino acid na sumusuporta sa produksyon ng nitric oxide. Ngunit huwag tumigil diyan. Palakasin pa ang inyong almusal sa pamamagitan ng pagdaragdag ng isang dakot na gininisang spinach o kale. Ang mga madahong gulay na ito ay mayaman sa natural na nitrates na lalong nakakatulong sa pagbubukas ng inyong mga daluyan ng dugo. Maghiwa ng kalahating abokado sa tabi para sa malusog na taba na sumusuporta sa balanse ng hormone at paggana ng utak. At kung gusto ninyong sumubok ng iba, budburan ito ng kaunting luyang dilaw turmeric at paminta para sa isang mabisang tulong laban sa pamamaga. Maaaring hindi ito mukhang espesyal. Maaring hindi ito parang isang milagrosong lunas. Ngunit nais kong subukan ninyo ito sa loob lamang ng 7 araw, 1 linggo. Maaring magulat kayo
sa inyong mararamdaman. May mga kababaihan na nagsabi sa akin na naging mas mainit ang kanilang mga kamay at paa sa loob lang ng ilang araw. Naging mas malinaw ang kanilang isipan sa hapon. May isang babae pa ngang nagsabi sa akin na mas naramdaman niyang konektado siya sa kanyang asawa pagkatapos lang ng ilang umaga ng pagkain nang may ganitong intensyon. Iyan ang kapangyarihan ng sirkulasyon. Kapag malayang dumadaloy ang inyong dugo, gayon din ang lahat. Hindi ito tungkol sa pagsunod sa isang mahigpit na dieta. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa inyong katawan ng mga hilaw na materyales na kailangan nito para gawin ang dati nitong disenyo. Hindi ninyo sinusubukang ibalik ang oras. Nililinis ninyo lamang ang mga daanang nabarahan sa paglipas ng panahon at hinahayaang bumalik ang inyong natural na sigla. Konklusyon, isang aral sa buhay mula sa inyong doktora. Pagkatapos ng mahigit 30 taon ng pagsama sa mga kababaihan sa kanilang mga huling taon, napagtanto ko ang isang simple ngunit malalim na katotohanan: ang katawan ninyo ay hindi kailanman susuko sa inyo, maliban na lang kung kayo ang unang sumuko dito. Ang mga pagbabagong nararamdaman ninyo pagkatapos ng edad 60, ang malamig na kamay sa umaga, ang patuloy na pagkapagod ang tahimik, na pagkadismaya sa likod ng mga saradong pinto, hindi ito mga senyales na tapos na kayo. Ito ay mga signal. Ito ang paraan ng inyong katawan para makipag-usap sa inyo na humihingi ng mas mahusay na pangangalaga at mas malalim na nutrisyon. Sinimulan natin ang pag-uusap na ito sa isang bagay na karaniwan tulad ng isang itlog. Ngunit ngayon, alam na ninyo na hindi lang ito basta itlog. Ito ay isang mapagkukunan ng Shaolin para mapanatiling malinis ang inyong mga ugat, B vitamins para suportahan ang daloy ng dugo at mga amino acid na mahalaga para sa pagkakasundo ng inyong puso at pribadong buhay. Kapag inihanda ninyo ito sa tamang paraan, nagiging tahimik itong kakampi sa inyong paghahanap na muling maging masigla, malinaw ang isip at tunay na konektado. Natututunan ninyo na ang mahinang sirkulasyon ang tunay na kalaban, hindi ang edad. Nakita ninyo kung paano ang maling mantika sa pagluluto o mga lumang gawi ay tahimik na kumakalaban sa inyo. Ngunit higit sa lahat sana ay nakita ninyo na ang paggaling ay abot kamay ninyo. Hindi ito palaging nangangailangan ng mahigpit na dieta o mamahaling paggamot. Minsan nagsisimula ito sa isang kawali ilang itlog at isang maliit na pagbabago sa kung paano ninyo pinipiling alagaan ang inyong sarili tuwing umaga. Heto ang pinakamahalagang aral sa buhay na maiaalok ko sa inyo ngayon. Ang tunay na lakas ay hindi tungkol sa hindi kailanman pakiramdam ng kahinaan. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng karunungan na makinig sa iyong katawan at ang lakas ng loob na gumawa ng maliliit at tuloy-tuloy na hakbang upang sagutin ang tawag nito. Nakita ko na ang mga kababaihan na ganap na binago ang takbo ng kanilang kalusugan sa pamamagitan ng maliliit na hakbang na ito. Hindi sa isang gabi, hindi sa pamamagitan ng mahika, kundi sa pamamagitan ng pagiging pari-pareho, may intensyon at may paniniwala na marami pa silang maibibigay sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga partner at sa kanilang sarili. Kaya bago kayo umalis, inaanyayahan ko kayong gumawa ng isang simpleng bagay. Buksan ang inyong ref, tingnan kung ano ang plano ninyong ilagay sa inyong plato bukas ng umaga, at tanungin ang inyong sarili, ano kaya ang maaaring mangyari kung ititigil ko ang pagtrato sa aking unang pagkain sa araw bilang isang bagay na hindi pinapansin at simulan itong ituring bilang simula ng isang bagay na mas mabuti. Ang pinakamagagandang araw ninyo ay hindi pa tapos. Naghihintay ang inyong katawan na bumalik kayo rito. Panatilihing dumadaloy ang dugong iyan at hayaang sumulong ang inyong buhay kasama nito. Kung mayroon man sa mensaheng ito ang tumatak sa inyo, gawin ninyo po akong isang maliit na pabor. Pindutin po ninyo ang like button para maabot ng usapang ito ang mas maraming kababaihan na kailangang marinig ito. Ibahagi ninyo ito
sa isang kaibigan, kapatid, o sino mang mahal ninyo sa buhay na maaring tahimik na nahihirapan. At kung komportable po kayo, mag-iwan ng komento sa ibaba. Sabihin ninyo sa akin ang isang maliit na pagbabago na nais ninyong gawin para sa inyong kalusugan. Binabasa ko po ang bawat isa at ang inyong kwento ay maaaring ang mismong bagay na kailangang makita ng ibang babae upang makahanap ng pag-asa. Hindi lang ito isang artikulo. Ito ay isang komunidad ng mga kababaihan na pinipiling mamuhay ng may lakas koneksyon at layunin sa mga darating pang taon. Ipagpatuloy natin ang usapang ito